Hindi ko naman talaga gustong umuwi sa probinsya para sa burol ni Lola Ines. Huwag niyo akong husgahan. Mahal ko ang lola ko, pero 10 taon na rin akong taga Maynila. Sanay na sa ingay, sa gulo, sa bilis ng buhay. Ang probinsya? Para sa akin, lugar na lang iyon ng mga alaala, ng mga kwentong panakot sa mga bata, at ng mga matatandang naniniwala pa rin sa mga pamahiin. Pagdating ko, amoy kandila at bulaklak ng patay ang sumalubong sa akin. Nakita ko si Lola sa kabaong. Payapang payapa. Sabi nila, parang natutulog lang. Para sa akin, hindi. Ang isang taong natutulog, humihinga. Si Lola, malamig na, tahimik na. Pagkatapos ng libing, habang nag-aayos kami ng mga gamit niya, iniabot sa akin ni Tita Elena ang isang bagay. Isang salamin. Hindi siya kalakihan. Siguro 2 talampakan ng taas at gawa sa maitim at mabigat na kahoy ang kwadro. May mga ukit ito na parang mga baging at dahon, pero kung tititigan mong maigi, may mga mukhang nakatago sa mga ukit, mga mukhang parang sumisigaw. Ang salamin mismo, medyo madilim, parang laging may anino sa loob kahit gaano pa kaliwanag sa paligid. Ito lang ang bilin ng lola mo na ibigay sa iyo, Marco, sabi ni tita. Huwag na huwag mo raw basagin. Salamat tita, pero bakit sa akin? Ang luma na nito. Nagkibit balikat lang siya, pero may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Alam mo naman ng lola mo, maraming sikreto. Ingatan mo yan. Hawak-hawak ko ang salamin habang pauwi ako sa Maynila kinabukasan. Mabigat siya, hindi lang sa kilo kundi sa pakiramdam. Parang may daladala akong isang piraso ng katahimikan ng probinsya. Isang katahimikan na hindi payapa, kundi naghihintay. Isang katahimikan na may kasamang bulong na hindi mo maintindihan. Isinandal ko ito sa upuan sa tabi ko at sa bawat lubak ng bus, pakiramdam ko'y may gumagalaw sa loob ng salamin. May aninong sumisilip, nag-aabang sa pagdating namin sa bagong tirahan nito. Sa aking tirahan. Isinabit ko ang salamin sa pader ng kwarto ko sa tapat ng kama. Sa totoo lang, hindi siya bagay sa modernong itsura ng kondo ko. Ang luma niyang itsura ay parang isang ubo sa gitna ng isang tahimik na silid-aklatan. Pero pamana ni Lola, alang-alang sa kanya. Unang gabi, wala namang kakaiba. Pero kinabukasan, habang nag-aayos ako para pumasok sa trabaho, napansin ko ang isang bagay. Ang refleksyon ko, parang may mali. Ang t-shirt na suot ko, isang plain na puting shirt. Pero sa salamin, parang may maliit na mantsa ng kape malapit sa kwelyo. Kinapa ko ang dibdib ko. Wala naman, malinis. Ipinagsawalang bahala ko na lang. Baka dumi lang sa salamin o epekto ng antok. Pero naulit. Makalawa, habang nagsusuklay ako, sigurado akong nasa kanan ang pagkakahati ng buhok ko. Sa salamin, nasa kaliwa. Siyempre, sasabihin nyo, baliktad naman talaga ang refleksyon. Pero hindi. Alam ko ang itsura ko sa salamin. For 30 years, yun ang mukhang kilala ko. This was different. This was wrong. Para bang may sariling isip ang taong nasa loob ng salamin. Nagsimula akong kabahan. Gabi-gabi, bago matulog, tinititigan ko ang salamin at sa bawat titig may bago akong napapansin. Isang piklat sa kilay ko na matagal nang nawala, biglang lumitaw sa refleksyon. Ang mga mata ko sa salamin, minsan parang mas madilim, mas malungkot. Minsan naman parang may kislap ng galit. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang tunog. Isang mahinang kaluskos. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip. Walang tao. Pero ang pinto ng banyo ko na sigurado akong isinara ko bago matulog ay bahagyang nakaawang. At mula sa loob, nakita ko ang salamin. Sa dilim, may aninong nakatayo sa harap nito. Ang anino ko. Pero nakatayo ako rito sa tabi ng kama.
Paanong nandun din ako? Hindi ako mapakali sa trabaho. Lutang. Paulit-ulit kong naiisip yung anino sa harap ng salamin. Nag-half day ako. Kailangan kong makausap si Tita Elena. Baka may alam siya. Tita, yung salamin! Bungad ko sa telepono, nanginginig ang boses. Oh, Marco, bakit? Anong problema sa salamin? May halong kaba sa boses niya. May kakaiba po, tita. Sa refleksyon ko, nag-iiba. Narinig ko siyang bumuntong hininga sa kabilang linya. Marco, makinig ka. Ang lola mo, bago siya mamatay, lagi niyang tinititigan niyang salamin na yan. Kinakausap niya. Sabi niya, nandoon daw ang kambal niya, ang kakambal na magnanakaw. Namlamig ang buong katawan ko. Anong ibig sabihin nun, tita? Hindi ko alam, iho. Mga kwento lang na matatanda. Sabi-sabi, may mga bagay daw na nagiging lagusan. May mga engkanto o espiritu na kayang gumaya ng anyo. Na kapag tinitignan mo raw ng matagal ang isang salamin sa dilim, baka hindi na ikaw ang tumititig pabalik. Yan ang sabi-sabi dito sa amin. Alamat ng ninakaw na muka. Akala ko, dala lang ng katandaan ni Ines. Alamat. Kwento ng matatanda. Mga salitang dati pinagtatawanan ko lang. Ngayon parang mga pako na tumutusok sa dibdib ko. Tita, may paraan po ba para itigil to? Huwag mong basagin. Mabilis niyang sagot, parang alam na niya ang iniisip ko. Bilin niyo ng lola, baka mas lumala, baka kung anong makawala. Subukan mong takpan. Takpan mo ng pulang tela, baka sakali. Pagkatapos ng tawag, parang gusto kong masuka. Naghanap ako ng kahit anong pulang tela sa apartment ko. Isang lumang kumot. Naninginig ang mga kamay ko habang papalapit ako sa kwarto. Mula sa siwang ng pinto, nakita ko ang salamin at sa loob nito, nakita ko ang refleksyon ko. Nakatayo, nakangiti. Isang ngiting hindi sa akin. Isang ngiting malamig at mapanlait. At dahan-dahan itinaas nito ang kamay na parang kumakaway. Tinabunan ko ang salamin. Ginamit ko ang pulang kumot. At tiniyak kong walang kahit maliit na bahagi ng salamin ang makikita. Pero kahit nakatakip na, ramdam ko pa rin ang presensya nito sa kwarto. Parang isang taong nagmamasid sa'yo habang natutulog ka. Ang bigat sa hangin, hindi nawala. Sinubukan ko munang bumalik sa normal. Pumasok sa trabaho, lumabas kasama ang mga kaibigan, mag-gym. Pero may mali. May mga sandaling parang may kulang sa alaala ko. Pre, ang galing ng presentation mo kanina. Bati sa akin ni Alex, office mate ko. Ha? Anong presentation? Yung para sa banong kliyente. Biglaan nga pero nasa alo mo, galing mo parang hindi ikaw. Wala akong maalalang presentation. Ang alam ko lang, nagkape ako sa pantry buong umaga. Pero sabi ni Alex, 1 hour daw akong nagsalita sa conference room. Pinikita pa niyang email ng boss ko, pinupuri ang initiative ko. Gabi-gabi, binabangungot ako. Mga panaginip na hindi sa akin. Nasa probinsya raw ako. Sa bahay ni Lola, pero bata pa ako. May kalaro akong isang batang lalaki na kamukang kamukha ko. Naglalaro kami ng taguwen. At sa panaginip, lagi niya akong natataya. Huli ka! Sigaw niya. At bigla, ang mukha niya ay nagiging mukha ng isang matandang hukluban. Galit na galit. Isang gabi, hindi ko na natiis. Kailangan kong malaman. Dahan-dahan, tinanggal ko ang pulang kumot sa salamin. Sa una, sarili ko lang ang nakita ko. Pagod, puyat, takot. Huminga ako ng maluwag. Baka guni-guni ko lang lahat. Pero bigla, ang refleksyon ko,
ay numiti. Akala mo, matatakasan mo ko. Bumuka ang bibig nito, pero walang tunog na lumabas. Pero narinig ko ang boses sa isip ko. Malamig, matinis. Matagal na kitang hinihintay, Marco. Matagal na. Napaatras ako, natumba sa sahig. Ang refleksyon ko, ang hindi ko refleksyon, ay dahan-dahang itinas ang kamay nito at inidikit ang palad sa salamin mula sa loob. Para itong bilanggo na gustong makalaya. At sa mga mata nito, nakita ko ang isang pangako. Papalitan niya ako. Sino yung kasama mo kagabi? Tanong ni Jess, ang kaibigan kong nakatira sa kabilang unit. Nagkasalubong kami sa lobby. Mag-isa lang ako, bakit? Hindi eh, sigurado ako may nakita akong anino sa bintana mo. Parang may kausap ka, akala ko may bisita ka. Nagsimula na. Lumalabas na siya. Hindi na lang sa mga alaala ko siya sumisingit. Nagsisimula na siyang magpakita sa mundo. Isang araw, umorder ako ng pagkain online. Pagdating ng delivery rider, sabi niya, "Sir, kayo po ulit? Akala ko po umalis na kayo kanina. May nag-abot po sa aking bayad, kamukha nyo, pero mas seryoso." Hindi ako lumabas ng unit buong araw. Ang pinakamatindi ay nangyari noong tumawag ang ex-girlfriend ko, si Ana. Umiiyak. "Marco, anong problema mo? Bakit mo ginawa yun?" "Ang alin, Ana? Anong sinasabi mo?" "Tumawag ka sa akin kaninang madaling araw. Sinabi mo lahat ng bagay na alam mong masasaktan ako. Sinumbat mo lahat. Akala ko okay na tayo, Marco. Akala ko magkaibigan na tayo." Hindi ako tumawag sa kanya. Ang telepono ko, nasa tabi ko lang buong gabi. Pero nang tinanggan ko ang call log, nandun nga. Isang 10-minute call kay Ana, 3:17 AM. Ang nilalang sa salamin ay hindi na lang nagnanakaw ng refleksyon ko. Nagnanakaw na siya ng buhay ko. Ginagamit niya ang mukha ko, ang boses ko. Sinisira niya ang mga relasyon ko. Pinapalabas niya na ako ang masama, ako ang baliw. Tinanggal ko ang lahat ng salamin sa bahay. Ang nasa banyo, ang nasa cabinet. Pero ang salamin ni Lola, hindi ko magalaw. Parang may sarili itong bigat, isang gravity na humihila sa akin. Kahit nakatakip, alam kong nandun siya. Nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon para tuluyan akong sakupin. Nagsimula akong matakot sa sarili kong muka. Sa tuwing may nadadaanan akong bintana o makintab na bagay, iniiwasan kong tumingin. Sa takot na, hindi na ako ang makita ko, kundi siya. Wala na akong ibang maisip na paan. Kailangan ko ng tulong na hindi kayang ibigay ng siyensya. Naalala ko ang sinabi ni Tita Elena tungkol sa mga kwento ng matatanda. Kung totoo ang sumpa, baka totoo rin ang lunas. Nag-research ako online. Kulam, maligno, doppelganger. Ang daming lumabas. Pero isang umagaw sa pansin ko. Awas. Isang uri ng ritual na ginagamit para alamin ang sanhi ng hindi maipaliwanag na karamdaman o kamalasan. Nakahanap ako ng isang matandang mangtatawa sa isang sulok ng Quiapo. Si Aling Nena. Maliit lang ang pwesto niya, amoy insenso at mga pinatuyong dahon. Pagkakita pa lang niya sa akin, kumunot na ang noo niya. "May mabigat kang dala, iho. Isang anino. Isang mangnanakaw." Umupo ako sa harap niya. Ginamit niya ang isang piraso ng kandila. Pinatulo ang tunaw na paggit sa isang palangganang may tubig habang nagbubulong ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Nang tumigas ang paggit sa tubig, tinignan niya ito. "Malinaw," sabi niya, at itinuro ang forma ng paggit. Mukha, 2 mukha na magkapatong at isang salamin. Nanlaki ang mga mata ko. Paano niyo nalaman? Hindi ako ang nakakaalam.
Ang mga espiritu ang nagsasabi, may isang kaluluwa na nakakabit sa iyo, isang inggit na kaluluwa. Matagal na siyang naghahanap ng katawan at ang salamin mo ang kanyang naging pinto. Tumingin siya sa akin ng diretsyo at sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding takot. Hindi ito ordinaryong multo o engkanto. Ito ay isang uri ng manggagaya. Nananakaw ito ng mukha, ng boses, ng buhay. At sa bawat araw na kasama mo siya, lalo siyang lumalakas. At ikaw naman, lalong humihina. Ano pong dapat kong gawin? Halos pabulong kong tanong. Kailangan mong putulin ang koneksyon. Kailangan mong sirain ang pinto. Pero mag-ingat ka. Babala niya. Kapag sinira mo ang pinto habang pareho kayong malapit, baka hindi na malaman kung sino ang makakalabas at kung sino ang maiiwang nakakulong. Ang babala ni Aling Nena ay parang umuugong sa isip ko. Kailangan kong bumalik sa probinsya. Kailangan kong malaman ang kasaysayan ng salamin. Nagpaalam ako sa opisina. Emergency leave, family matters. Ironiko. Pagdating ko sa bahay ni Lola, parang mas mabigat ang hangin. Dumiretso ako sa kwarto niya. Sa ilalim ng kanyang kama, may isang lumang baul na gawa sa kahoy. Hindi ko ito pinansin noon. Ngayon, parang may kung anong humihila sa aking dito. Sira na ang kandado. Sa loob, mga lumang damit, litrato at sa ilalim ng lahat, isang maliit na kwaderno na nababalutan ng katad. Isang tala-arawan. Ang sulat ay sulat kamay ng lola ko, si Lola Eska. Taong 1920s, nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang mga pahina. 5 ng Hunyo, 1928. Ibinigay sa amin ni Ricardo ang salamin bilang regalo sa kasal. Napakaganda nito. Ngunit may kakaiba sa refleksyon. Ang aking ngiti ay hindi abot sa aking mga mata. 12 ng Setyembre, 1928. Laging pagod si Ricardo. Sabi ng mga kapitbahay, nakikita raw siyang naglalakad sa tabing ilog sa gabi. Ngunit lagi niyang sinasabi na nasa bahay lang siya. Naniniwala ako sa asawa ko. Ngunit sino ang nakikita nila? 3 ng Nobyembre, 1928. Kinakausap ako ng salamin. Nakikita ko si Ricardo sa loob. Ngumingiti siya, pero hindi ito ang Ricardo ho. Sabi niya, gusto niya ng kalayaan. Sabi niya, pagod na si Ricardo sa buhay na ito. Sabi niya, handa na siyang pumalit. 10 ng Nobyembre, 1928. Nawawala si Ricardo. Umalis siya isang gabi at hindi na bumalik. Pero may isang lalaki dito sa bahay. Kamukha niya, kapareho niya ng boses, pero ang mga mata niya, malamig, walang pagmamahal. Sinabi kong hindi siya ang asawa ko. Tinawanan niya lang ako. Sinabi niyang baka nababaliw na ako sa pagluluksa. Ang huling entry. 15 ng Nobyembre, 1928. Hindi ito kulam. Hindi ito multo. Ito ay isang uhaw na linalang. Isang magnanakaw ng buhay. Itatago ko ang salamin. Hindi ito dapat masilayan ng araw. Hindi dapat ito makakita ng isa pang mukha na maaari niyang angkinin. Ito ang aking sumpa. At ito ang magiging sumpa ng aking pamilya. Doon ko naintindihan. Hindi ako ang una. At kung hindi ako kikilos, baka hindi rin ako ang huli. Bumalik ako sa Maynila na may bagong determinasyon. Hindi na takot ang dala ko,
kundi galit. Galit para kay Lola Iska, para sa ninuno kong si Ricardo at para sa sarili ko. Dala ko ang isang malaking martilyo. Ito na ang gabi. Pagpasok ko sa kondo, ang digat ng hangin ay halos nakakasakal. Tinanggal ko ang pulang kumot sa salamin. Nandun siya, ang aking refleksyon. Nakatayo, naghihintay. This time, hindi siya nakangiti. Seryoso siya, na para bang alam niyang ito na ang katapusan. Alam ko na kung ano ka, sabi ko, ang boses ko'y matatag. At alam ko rin kung sino ka, sagot niya sa isip ko. Ikaw ang pagod. Ikaw ang mahina. Ikaw ang gustong sumuko. Hindi ako yun, mariin kong sabi. Talaga ba? Ngumisi siya. Hindi ka ba napapatakot sa trabaho mo? Sa mga kaibigan mong plastic? Sa buhay na paulit-ulit? Ako, kaya kong gawin ng lahat ng hindi mo kaya. Kaya kong maging mas mahusay na Marco. Naglakad ako palapit sa salamin, hawak ng mahigpit ang martilyo. Bawat hakbang, nararamdaman ko ang paghina ng aking katawan na parang hinihigop niya ang lakas ko. Tignan mo ang sarili mo, patuloy niya. Duda, takot, yan ka. Pero ako, kumpiyansa, lakas. Bigyan mo na lang ako ng pagkakataon, Marco. Magpahinga ka na. Hayaan mo na akong bumuhay sa buhay na dapat ay sayo. Huminto ako 1 pulgada mula sa salamin. Ang mukha niya ay mukha ko. Ang mga mata niya ay mga mata ko. Pero sa likod ng mga matang iyon, may 100 taong pagkagutom at inggit. Ang buhay na to, sabi ko habang tinititigan ng sarili kong mga mata. Kahit pagod, kahit magulo, akin to. Itinaas niya ang kamay niya sa loob ng salamin. Ang palad ay nakadikit sa malamig na bubog. Huli na, Marco. Masyado ka nang humina. Itinaas ko ang martilyo. Tignan natin. Sa pag-angat ko ng martilyo, sumigaw siya. Isang sigaw na walang tunog, pero yumanig sa buong kaluluwa ko. Isang sigaw ng galit at desperasyon. Ang mukha niya sa salamin ay nagbago. Naging halimaw, naging anino, bago bumalik sa pagiging ako. Huwag! Sigaw niya sa isip ko. Sabay tayong mawawala. Mas mabuti na yun. Sigaw ko pabalik at ibinagsak ko ang martilyo ng buong lakas. Ang tunog ng nabasag na salamin ay parang pagsabog ng isang bomba. Ang mga piraso ay lumipad sa lahat ng direksyon. Pero hindi lang yon. Sa sandaling mabasag ang salamin, parang nawalan ng gravity ang mundo. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang pumuno sa kwarto at kasabay nito, isang nakakabinging katahimikan. Pakiramdam ko'y hinigop ako, binaligtad mula sa loob palabas. Ang mga alaala ko, ang pagkabata ko, ang Maynila, si Lola Ines, ang Tala-Arawan, ang mukha sa salamin, lahat ay naghalo-halo na parang mga baraha sa isang buwawi. Sino ako? Ako ba ang lalaking may hawak ng martilyo o ang lalaking nakakulong sa salamin? May naramdaman akong matinding sakit na parang pinupunit ang bawat himaymay ng aking pagkatao. At pagkatapos, wala na. Kadiliman. Dahan-dahan, bumalik ang aking ulirat. Nakahiga ako sa sahig, napapaligiran ng libu-libong piraso ng basag na salamin. Masakit ang ulo ko, sugatan ang mga kamay ko dahil sa pagbagsak. Pero buhay ako. Tumayo ako.
Nanginginig. Ang bigat sa hangin. Nawala. Ang pakiramdam na laging may nagmamasid. Wala na. Tumingin ako sa paligid. Ang mga piraso ng salamin sa sahig ay sumasalamin lang sa kisame, sa sahig, sa mga pader. Wala nang ibang mukha. Wala nang anino. Tapos na. Malaya na ako. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti pagkatapos ng mahabang panahon. Lumipas ang ilang linggo. Itinapon ko ang bawat piraso ng basag na salamin. Ibinenta ko ang condo unit ko at lumipat sa isang bagong apartment. Sinumulan kong ayusin ang mga nasira. Tinawagan ko si Ana, humingi ng tawad at ipinaliwanag ko hindi ang buong katotohanan siyempre, kundi sapat lang para maintindihan niya na hindi ako yun. Nag-usap kami. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naging totoo ang mga salita ko. Ang buhay ko ay bumalik sa normal, pero mas magaan. Mas may kumpiyansa ako ngayon, mas desidido. Sabi nga ni Alex sa opisina, "Pre, parang bago kang tao. Good for you." Tama siya. Bago akong tao. Isang umaga, habang nag-aahit ako sa banyo, tumingin ako sa bagong salamin. Ang mukha ko ang nakita ko. Ang mga mata ko, payapa. Walang anino. Walang takot. Ngunit may isang bagay, isang maliit na detalye na ako lang ang makakapansin. Ang maliit na peklat sa aking kaliwang kilay. Yung peklat na nakuha ko nung bata ako at matagal nang nawala. Nandun ulit. Hindi na lang sa refleksyon. Nasa mukha ko na mismo. Kinapa ko ito. Totoo. Napangiti ako sa salamin. Isang ngiting pamilyar. Isang ngiting malamig at puno ng tagumpay. Ang ngiting dati nakikita ko lang mula sa kabilang panig ng bubog. Oo, bago akong tao. Mas mahusay, mas malakas. Ang buhay na ito, mas masarap pala kapag ikaw na ang may hawak. Nakakaawa si Marco, masyado siyang mahina. Masyado siyang pagod, kaya nagpahinga na siya. At ako, matagal akong naghintay sa pagkakataong ito, 100 taon sa dilim. Ngayon, sa wakas, malaya na ako.